Hi guys! Welcome back again to my channel. My name is Carlita. So for today's video, I'm so excited because naglabas na ng bagong music video ang BINI. Today, I'm gonna react to Unang Kilig official music video. So yan, kalalabas lang last March 5. Late ako ng dalawa araw, tatlo. So yun guys, I'm just so excited lang and parang may nakita kasi akong teaser na parang maraming bigating artista ang kasama dito. So ayun, without further ado, let's check Unang Kilig by BINI official music video. So nasa theater sila since parang audition yata to sa isang theater play. Alam mo, nakita ko na kung dun sa nakita ko na kung sino yung nag-produce since nag-post naman yung writer and producer, si Jeremy G, di ba? So dito pa lang sa intro, parang no doubt na si Jeremy yung gumawa kasi parang doon sa ako naaalala niya yung kanta niyang Bini. Tama, Binibini with Aya, di ba? Ganun din yung ganun din yung atake ng intro. So, no doubt na si Jeremy yung gumawa nito. Saan theater to? So, nagbabalik na yung red hair Mika. So, ina-expect natin, no, na sa Coachella, red hair Mika yung masasaksihan natin. Pero hindi pa siya ganun ka red, parang burgundy, o dahil nag-black siya, tapos red, kaya ganun yung lumalabas. Sa Coachella, full red na yan. So, ito, nakita ko to, parang, sa teaser nila to yun nga, may mga nagpo-post na parang, ito yung, parang ginaya nila yung sa Blink Twice na intro din doon. May scene na nag-aatin sila sa doktor. Galing lang, naisip nila yun. Ganda ni Gwen. Ganda ni Gwen. Wow! Ang cute ni Honey. Para siyang Barbie. Ang cute ni Honey. Grabe. Alam mo, talaga no? Yung mga pet ni Aya, nagiging, nagkakaroon ng cameo role sa mga music video nila. And ang cute, from Ling Ling to Nini naman. And, sumusunod lang talaga siya kay Aya. Ang cute lang, ang cute. Siyempre, manang-mana dun sa mami. Ang cute din. Look at her outfit. Diba? Lumalabas yung genuine smile, happiness talaga ni Aya kapag kasama niya si Honey or related kay Honey yung ginagawa niya. Actors ready? Hindi pa natin nakikita kung matatandaan nyo sa Sterling, merong mystery guy na kasama nila doon. And ngayon naman, dito naman sa Unang Kilig, may mystery guy. So, kailan ang reveal ng mystery guy? Ang cute ang hat ni, oh! Gangster! Uy! Crush niya yan eh.
guys, hindi ano yon, hindi acting yun. Hindi acting yun kasi do sa mga Blooms, alam nila yan ang kwento with Vong Navarro. Grabe, napaka-genuine nung smile, nung kilig ni, nung kilig ni Sheena doon. Gangster! Napaka, ang cute lang. Bakit, Catherine? Okay. Wait. Crush ni Sheena si Vong Navarro. Si Joanna, crush niya si Catherine. Di ba? Parang pinoportray nila yung or related dun sa mga scene yun sa totoong buhay nila, yung mga unang kilig, yung mga ganong kilig. Oh. Alam nyo ba guys, high school crush ko yan si Richard Gutierrez. Dati, naalala ko, sabi ko sa mother ko, bibili lang ako ng project sa science namin. Pero ang ginawa ko sa sinihan, nanood ako ng Let the Love Begin. Guys, kung alam niya yung Let the Love Begin, di ba? Grabe yun. So, anyway, yun lang, sinabi ko lang, crush ko siya. Cute talaga niya. It's okay, baby. Okay lang yan. Safe ka sa amin, ha? You know why, huh? Kasi nandito na si Mommy and Daddy! Saan yun? Saan yung scene na yun? Para maging masaya lang kung mapagbibigyan. Oo, mapagbibigyan. Sandali, magpadali. Isa rin sa guy crush ko is si Gerald Anderson. Gusto ko yung mga mga may pagka bad boy din yung itsura, pero ang lakas ng dating. And nakita ko na kasi siya sa personal, and nakapagbeso-beso na rin ako sa kanya. So hanggang ngayon ganun pa rin. And napakabait niya sa off topic sa video. Napakabait niya sa mga fans niya, kaya hanggang ngayon hindi pa rin siya iniiwan ng mga fans niya. Yun lang yung masasabi ko. So ko'y hindi pwedeng paglalagyan. Grabe naman yung titig. Sandali, magpadali. Itong puso ko'y hindi pwedeng. Grabe naman. Paglalaroan. Kung ako si Colette, talagang kikiligin din ako eh. Oh, I know you're trying to read it on my face, so you don't say anything wrong. But it's hard telling my mind just hush when my So wala siyang love interest. heart's so strong. Oh, but nakakabalik. May crush ba si Vong kay may crush ba si Maloy kay Vong? Bentang-benta si Vong Navarro Just give me a sign. Grabe yung vocals. Oh? Gusto mo bang malaman anong iniisip? Let's lose track of the time I rewind. You make me blush. Oh, okay. And repeat. Kiss boy, he's my guarantee. Walang tulad sa tamis ng unang kilig. Unang kilig. Grabe yung yung harmonization nila. Ang sarap-sarap sa tenga pakinggan. Medyo ma-technical talaga siya. Ma-technical, pero ang sarap niyang pakinggan, yung parang hindi mo rin halata or hindi mo mapapansin yung technical side ng pag-produce ng music. Ito, opinion ko lang naman. Ulitin nga natin yan. Grabe yung outfit ni Aya. Grabe no. Napaka-light lang nung makeup niya. Pero grabe yung mata, yung ilong, yung lips, yung kilay. Alam nyo guys, ang dami nagsasabi na
kapag nakita mo si Aya sa personal, para daw siya si Mama Mary. Which is, hindi naman ako kumukontra. Pero sa akin kasi, hindi ko ma-distinguish kung ano ba yung talagang itsura ni Mama Mary sa personal. Na parang ganon. Kasi, nakikita ko lang siya as rebulto. 'Di ba? So, ayun. Pero syempre, hindi ko naman kinokontra kung ano yung nakikita nila kay Aya. Ako sadyang, hindi ko lang talaga, dahil hindi ko alam yung totoong itsura ni Mama Mary, dahil sa rebulto siya di ba? Pero, kung face, yung features, yung pagkahulma, Mama Mary naman talaga, pag makikita mo sa rebulto, di ba? Pero, ayun, ang ganda-ganda naman talaga ni Aya. How I wish makita ko siya personal ng malapitan. Yung parang mapapa-sign of the cross lang ako kasi si Mama Mary nga. Dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo pero hindi mo ginawa. Bakit mo Ang dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo pero hindi mo ginawa. Bakit? Ang dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo pero hindi mo ginawa. Ang dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo pero hindi mo ginawa. Last one. Ang dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo pero hindi mo ginawa. Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? Grabe naman yung atake ni Aya. Dude. in-expect mo na patatawarin kita? Oh yes, kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako. Ay, Sandali. Kulang. Taas Kulang mo pa ng po, konti. kulang. Huminga ka. One more. Ha? Taas mo ng konti. Actual. Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. And I'm so yung emotion ni Mika Lim, Ha? Taas mo ng grabe konti. no? Actual. Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. Alam mo, ang wishful thinking ko talaga, ito nga pinost ko sa ex since nagti-theater si Maloy, ay si Joanna, si Mika nakapag-acting gig na rin. And yung iba, nakita ko sa Kumu dati, umaarte-arte sila. And sa status nila ngayon, maraming matutuwa, maraming may inspire na bata. Gusto kong bumalik, alam niyo yung mga, nung bata tayo, yung mga pinapanood natin, yung mga superhero, parang yung mga superhero, tapos, or mga light comedy films na, alam mo yun, may mga kantahan dyan, parang yung dating mga pelikula, mga may kantahan, sayawan, na eksena doon, parang, how I wish magawa ng Bini yun. Sobra. Sa dami ng nag-iidolo sa kanila, sana makagawa sila ng feel-good movie and matututunan or makakapagbigay sila ng movie na may matututunan yung mga kabataan. Hindi lang kabataan, tayong mga blooms and yung iba pang humahanga sa kanila and nagiging inspiration sila. I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Atake. Galing! Ang galing nyo! Ang galing mo! Nung makilala ka ng bago ang ikot ng mundo, isang sulyap lamang ang oras ay Aya singing bridge, singing, alam mo, pag-elevate nung kanta, ibang-iba yung boses ni Aya dito. Oo, may technical, pero, dapat mabigyan pa ng mga ganitong linya si Aya, kasi nakikita natin kaya niya, hindi lang siya pang opener, o nga, melody siya, di ba? So, grabe lang yung face card. Grabe yung mga outfits nila, bagay na bagay sa kanila. And yung kanina, yung mga personality nila, yung skills, pinakita nila. Ang cute! ikot ng mundo, Ito, isang masyado sulyap siyang technical. lamang ang oras ay Pero okay lang. huminto. Nakakakilig, nakakabaliw, pari Ang cute ng outfit. ang pag-ibig. Just give me, you give me some. Sarap sa tenga, yung raw voice na, hindi naman raw, pero yung
boses talaga nila. Okay, dahil sa pag-produce, merong konting technical, naririnig naman natin parang yung katulad ng kay Aya kanina, tsaka ito yung kay Colette. Hindi naman yun yung normal voice niya eh. Pero syempre, merong mga technical na ginagawa para mas mapaganda yung production and yung kanta na binubuo nila. Pero that's okay. Sana lang hindi siya yung sa entire na album or ano, kasi mas gusto pa rin natin yung natural nilang boses. And kilalang kilala natin yung boses nila. Gusto mo lang ba na sa'kin manggaling? Gusto mo ba malaman ang mga Yung diction, iniisip? yung diction talaga ni Joanna, no, may pagka, may diin dun sa mga lyrics at every time na kumakanta siya, yung may diin dun sa letra, yung diction. Kaya naiintindihan mo pag kumakanta siya. And to think na pinagsama-sama tong mga bigating pangalan sa industriya, grabe. Grabe yung production. Let's lose track of the time and rewind and repeat. 'Cause boy, he's my guarantee. Walang tulad sa tamis ng unang kilig. Guys, stream nyo na to. Palakihin pa natin yung views, palakihin natin yung listeners sa Spotify. Grabe yung vocalization, yung synchronization, yung what the? Joanna, ganda na outfit eh. Ang swag, ang kitay. Ganda ng outfit. Ang cute. Ano ba yun? Si Malay talaga eh. Ipapangiti na lang talaga ako kay Aya. Ah. Ang funny talaga ni Actress Shine. and Oh, may season 2. So that's it guys. That's Unang Kilig. Grabe, stream nyo na yan. Sobrang galing ng girls and ang ganda pakinggan, ang ganda ng kanta, Unang Kilig. Stream nyo na yan guys. And pataasin natin pataasin yung numbers sa YouTube, sa Spotify. And nakikita nyo ba, grabe. Yung ano ko, yung boses ko, yung vocals nila, iisa na lang talaga pag kumanta talaga sila, iisa, ang sarap sa tenga. So yun guys, I'm so excited na and sa Coachella, Binichella. So yun guys, thank you for watching and until our next video. Bye bye.